Nangyari ang kwento noong 1980, kung saan ang Iran ay nasa digmaan laban sa Iraq, at ang Amerika ay sumusuporta sa Iraq. Sa pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanilang anak at ayaw na maipit siya sa kaguluhan ng digmaan, nagpa siya ang mga magulang ni Ali na ipadala siya sa Estados Unidos. Bago umalis si Ali, binigyan siya ng kanyang ina ng isang espesyal na heirloom, isang susi upang maalala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na si Ali sa California, kung saan maninirahan siya sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Hassan. Gayunpaman, ang bagong buhay ni Ali sa Amerika ay hindi naging madali. Sa kanyang unang araw sa paaralan, naharap siya sa maraming racist comments mula sa kanyang mga kaklase. Dahil sa digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq, maraming Amerikano ang nakikita ang mga Iranian bilang mga kaaway, at si Ali ay binansagang terorista ng ilan sa kanyang mga kaklase. Naging target siya ng pambubuli, lalo na mula sa isang lalaki na nagngangalang Mike, na patuloy siyang iniinsulto at pinapahiya. Isang araw, pagkatapos ng klase, dumaan si Ali sa isang restaurant kung saan nagtatrabaho ang kaklase niyang si Christy. Sa sandaling yun, tinutulungan niya ang kanyang ina na i-manage ang lugar. Sa sumunod na araw, hinandaan si Ali ng kanyang tiyuhin ng tanghalian para sa paaralan, ngunit dahil pinagtatawanan ni Mike at ng kanyang mga kaibigan ang pagkain, itinapon ito ni Ali. Ang racism na kinakaharap ni Ali ay hindi lamang limitado sa paaralan, dahil ang kanyang tiyuhin na si Hassan ay nag-i-struggle din sa ilang pangungutya mula sa mga kapitbahay. Dahil isa siyang Iranian, nakikita siya ng maraming tao bilang isang banta at iniiwasan nila siya. Bilang resulta, ang workshop ni Hassan ay nawalan ng mga customer at nahiwalay siya sa komunidad. Samantala sa paaralan, sinubukan ni Ali na mag-fit in sa pamamagitan ng pagsali sa mga extracurricular activities. Kinonsider niyang sumali sa football team ngunit nagbago ang kanyang isip nang malaman na kasama si Mike sa koponan. Naisipan niyang sumali sa basketball team, ngunit pakiramdam niya ay hindi rin ito para sa kanya. Isang araw, habang tinitingnan ni Ali ang mga trophies na napanalunan ng kanyang paaralan sa iba't ibang sports, sinadya siyang banggain ni Mike, dahilan para matumba siya. Dahil dito, nag-away ang dalawa, at ang principal na si Mr. Skinner ay namagitan para awatin sila. Sa sandaling yun, binalaan niya si Ali na wag nang magdulot ng anumang gulo kung ayaw niyang ma-expel. Kalaunan pagkatapos ng klase, nakita ni Ali si Christy na pinapagalitan ng kanyang ina dahil sa pagbagsak niya sa exam. Hindi lang yun, nagbanta rin ang kanyang ina na ibebenta ang kanyang sasakyan bilang parusa. Dahil sa awa para kay Christy, inalok ni Ali na tutulungan siya sa kanyang mga subject dahil isa siyang magaling na mag-aaral. Naniniwala si Ali na matutulungan niya itong mapabuti ang kanyang grado, kaya pumayag na si Christy at nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Nang gabing yun, pumunta si Ali sa school gym kung saan nagaganap ang isang wrestling tournament. Pinanood niya ang wrestling team ng kanyang paaralan at nabighani sa sport na ito. Nang makita ang mga wrestler in action, nakaramdam si Ali ng excitement at nagpa siya na gusto niyang sumali sa koponan. Kinabukasan, nakipag-usap si Mr. Skinner sa wrestling coach na si William at sinabihan siyang pagbutihin ang performance ng team. Inutusan din niya si William na huwag hayaang sumali si Ali sa koponan kapag nagtanong siya. Kalaunan ng araw na yun, nilapitan ni Ali si Coach William sa panahon ng pagsasanay at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa wrestling team. Gayunpaman, tumanggi si William at sinabing hindi na sila tumatanggap ng mga bagong miyembro, ngunit hindi sumuko si Ali. Patuloy niyang sinubukan na kumbinsihin ang coach na bigyan siya ng pagkakataon, determinadong patunayan ang kanyang sarili. Nang makita ang kanyang determinasyon, nagpa siya si William na bigyan siya ng pagkakataon. Inutusan niya si Ali na labanan ng isa sa mga wrestler ng team, isang batang lalaki na nagngangalang Jimmy. Dito nabunyag na walang karanasan si Ali sa wrestling, kaya madali siyang natalo ni Jimmy sa laban. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inamin ni Jimmy na malakas si Ali at hindi agad sumusuko. Nang humanga sa espiritu ni Ali, pinayagan siya ni Coach William na sumali sa wrestling team at binigyan pa siya ng team jersey. Dahil dito, naging proud si Ali habang papauwi siya at nasasabik na ibahagi ang balita sa kanyang tiyuhin. Pagdating ni Ali sa bahay, nagulat siya nang makita ang kanyang tiyuhin na nakasuot ng formal na damit. Ibinahagi ni Hassan ang ilang masamang balita tungkol sa pananalapi at hindi na niya afford na hayaang manatili si Ali sa kanya. Nang wala ng ibang choice, plano niyang ipadala si Ali pabalik sa Iran at inutos sa kanyang simulan na ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Sa sobrang kalungkutan, pumunta si Ali sa kanyang silid. Si Hassan, na nakonsensya sa kanyang ginawa,
ay sumunod sa kwarto at nakita si Ali na nakaupo sa kanyang kama, habang hawak ang wrestling jersey na ibinigay sa kanya ni Coach William. Nang magtanong si Hassan tungkol sa jersey, ipinaliwanag ni Ali na sumali siya sa wrestling team ng paaralan. Nang marinig ito, nagbago ang isip ni Hassan tungkol sa pagpapabalik kay Ali sa Iran. Nagpasya siyang suportahan ng kanyang pamangkin at tulungan siyang maging isang mahusay na wrestler upang wala na muling mangmamaliit sa kanya. Dito nabunyag na si Hassan ay isang dating professional wrestler na nanalo sa maraming tournament sa nakaraan. Makalipas ang ilang araw sa paaralan, sinimulan ni Coach William na turuan si Ali ng ilang mga basics sa wrestling. Kasabay nito, sinanay din ni Hassan si Ali upang buuhin ang kanyang lakas sa bahay. Binigyan niya si Ali ng tradisyonal na Persian exercise tool at sinabihan siyang iswing ito ng 100 beses sa isang araw upang palakasin ang kanyang mga braso. Pagkatapos ng kanyang mga training session, nakipagkita si Ali kay Christy sa restaurant para tulungan siya sa kanyang pag-aaral. Noong una, pareho silang nahihiya sa isa't isa, ngunit hindi nagtagal ay naging close na sila at naging matalik na magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, si Ali at ang buong wrestling team ay naghahanda na para sa paparating na inter-school wrestling tournament. Si Ali ay inilagay sa 126 kg weight class at dumating si Hassan para suportahan siya. Sa panahon ng laban, nag-struggle si Ali noong una. Paulit-ulit siyang pinatumba ng kanyang kalaban at ang mga manonood ay nagbigay ng mga malulupit na racist comment tungkol sa kanya. Sa kabila nito, hinikayat ni Hassan si Ali mula sa sideline at sinabi sa kanya na panatilihin ang kanyang focus at huwag sumuko. Nang ma-inspired sa suporta ng kanyang tiyuhin, bumangon si Ali at lumaban pa ng mas mahigpit, na kalaunan ay nanalo sa laban. Dahil dito, si Hassan, Coach William, at ang mga kasamahan ni Ali ay nag-cheer ng malakas para sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng laban, tinawag ni Principal Skinner si Coach William sa isang tabi. Kahit nanalo si Ali, hindi nasisiyahan si Skinner sa kanyang presensya sa koponan. Nag-aalala siya na ang tagumpay ni Ali ay maaaring ikagalit ng mga manonood at magdulot ng gulo. Gayunpaman, hindi pinansin ni William ang mga alalahanin ni Skinner dahil sa lahat ng mga wrestler sa kanyang koponan, si Ali lang ang nanalo sa laban. Mula ng araw na yun, mas pinagbuti pa ni Ali ang kanyang pagsasanay. Nag-practice siya ng mga bagong teknik at nagtrabaho sa pagbuo ng kanyang pisikal na lakas. Nagbunga ang kanyang mga pagsusumikap at patuloy siyang nananalo sa bawat paligsahan na kanyang sinasalihan. Sa sumunod na eksena, si Jimmy at ang iba pang mga wrestler ay sinurpresa si Ali sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng team jacket, isang senyales na tinatanggap na nila siya bilang isa sa kanila. Kasabay nito, nag-improve din ang mga grado ni Christy, salamat sa tulong ni Ali sa kanyang pag-aaral. Upang ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay, si Ali, Christy at ang kanilang mga kaibigan ay pumuslit sa isang pribadong swimming pool upang magsaya. Kalaunan, habang lumalangoy sila at nagtatawanan, biglang nagpakita ang may-ari ng bahay at itinaboy sila. Lahat ay nakatakas, maliban kay Ali at Christy na naiwan sa pool. Sa kabutihang palad, umalis ang may-ari bago pa sila mahuli, at ang dalawa ay umalis na tumatawa tungkol sa kanilang muntikang pagkahuli. Lumipat ang kwento sa isang binata na nagngangalang Roman, ang naghaharing kampyon sa high school wrestling competition. Tila narinig ni Roman ang tungkol sa kahangahangang sunod-sunod na panalo ni Ali sa inter-school wrestling tournament. Dahil wala pang nakakabasag sa record ni Roman, nakaramdam siya ng takot sa tagumpay ni Ali. Determinadong patunayan ang kanyang sarili, nagpasya si Roman na hamunin si Ali sa susunod na paligsahan. Ngunit kailangan muna niyang magbawas ng timbang para makipagkumpetensya sa weight class ni Ali na 126 kilograms. Hindi nagtagal, bago ang isang match, sinabi ni Coach William kay Ali na manatiling nakatago sa sideline dahil ang mga manonood ay gumagawa ng mga racist na komento tungkol sa kanya. Habang nagtatago, aksidenteng narinig ni Ali ang pag-uusap ni Christy at ng kaibigan niyang si Wendy. Sa sandaling yun, tinanong ni Wendy si Christy kung nililigawan siya ni Ali, ngunit itinanggi niya ito. Sa pagkabigla ni Ali, gumawa pa si Christy ng ilang racist remark tungkol sa kanya. Nang masaktan at sa sobrang galit, ginamit ni Ali ang kanyang emosyon sa kanyang laban. Tinalo niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng ilang segundo, na ikinatulala ng lahat. Maging si Principal Skinner, na naging mapanghusga kay Ali, ay tumayo at pumalakpak sa kanyang hindi kapani-paniwalang performance. Pagkatapos ng paligsahan, kinumpronta ni Roman si Ali sa locker room, pinagbantaan siya, at nagbabala sa kanya na hindi magiging madali ang kanilang paparating na laban.
Pagka-uwi ni Ali, sinabi niya sa kanyang tiyuhin ang tungkol sa mga banta ni Roman. Bilang resulta, upang maghanda para sa laban, nanood sina Hassan at Ali ng mga recording ng mga nakaraang wrestling tournament ni Roman. Matapos maingat na pag-aralan ang footage, natuklasan ni Hassan ang kahinaan ni Roman, ang kanyang balanse. Pagkatapos ay tinuruan ni Hassan si Ali ng isang espesyal na locking technique na maaari niyang gamitin sa panahon ng laban niya kay Roman. Gayunpaman, tila hindi kumbinsido si Ali sa kanyang sarili. Malapit na niyang harapin ang undefeated high school wrestling champion at napaka-overwhelming ng pressure. Nang makita ang takot ni Ali, binigyan siya ni Hassan ng ilang payo. Sinabi niya kay Ali na hindi siya magiging pinakamahusay kung hahayaan niyang kontrolin siya ng takot. Tinanong din ni Hassan si Ali kung meron pa siyang kinakatakutan, isang taong nagpapaduda sa kanyang sarili. Kinabukasan sa paaralan, nagpa siya si Ali na sundin ang payo ng kanyang tiyuhin at harapin ang taong palaging nananakot sa kanya, si Mike. Habang papalapit si Ali kay Mike, pinigilan siya ni Christy at tinanong kung bakit hindi niya ito pinapansin. Bilang tugon, sinabi ni Ali na narinig niya ang pag-uusap nila ni Wendy at labis siyang nasaktan sa kanyang mga salita. Pagkasabi nito, lumayo na si Ali sa kanya at dumiretso kay Mike sa harap ng kanyang mga kaibigan. Kinumpronta ni Ali si Mike at lumaban, at sa wakas ay nalampasan ang kanyang takot. Gayunpaman, dumating si Principal Skinner at itinigil ang laban. Nang malaman na si Ali ang nagsimula nito, walang naging ibang choice si Skinner kundi ang alisin si Ali sa school wrestling team, at nangangahulugan ito na hindi na makakalaban si Ali sa paparating na tournament. Samantala, binisita ni Coach William si Hassan sa bahay. Sinabi niya kay Hassan kung gaano siya ka-impress sa kakayahan ni Ali sa wrestling at hiniling sa kanya na maging kanyang assistant coach. Naniniwala si William na ang mga teknik ni Hassan ay makakatulong sa wrestling team ng paaralan na makamit ang tagumpay na sinang-ayunan naman ni Hassan ng walang pag-aalinlangan. Kinabukasan, sinimulan na ni Hassan ang pagsasanay sa koponan kasama si William, habang si Ali naman ay nanunood mula sa sideline na labis na nadismaya matapos mapatalsik sa koponan. Kalaunan, habang naglalakad si Ali sa pasilyo ng paaralan, sinundan siya ni Christy, desperadong ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya kay Ali na nasabi niya lang ang mga masasakit na bagay na yon dahil ayaw niyang inaasar siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit ngayon, wala na siyang pakialam sa iisipin ng iba. Para patunayan ang kanyang nararamdaman, hinalikan ni Christy si Ali sa harap ng lahat na ikinagulat ng mga estudyante sa kanilang paligid. Matapos makipag-areglo kay Christy, nagmamadaling pumunta si Ali sa opisina ng principal upang humingi ng isa pang pagkakataon na muling makasali sa wrestling team. Noong una, tinanggihan ni Principal Skinner ang kahilingan ni Ali ngunit hindi sumuko si Ali. Ipinakita niya sa principal ang susi na ibinigay sa kanya ng kanyang ina na itinuturi niyang lucky charm at ipinaliwanag kung paano nakatulong ang bagay na ito sa kanya na manatiling matatag sa lahat ng kanyang mga paghihirap. Ibinahagi din ni Ali ang tungkol sa mga paghihirap na kanyang hinarap sa Iran at nakiusap sa principal na hayaan siyang patunayan ang kanyang sarili. Dahil sa taus-pusong pakiusap ni Ali, pumayag si Principal Skinner na ibalik siya sa team. Sa sumunod na wrestling tournament, hindi lang si Ali ang nagtagumpay, ang kanyang mga kasamahan sa team ay naging maganda din ang mga performance. Salamat sa pagsasanay at paggabay ni na Coach William at Hassan, ang buong koponan ay nag-qualified para sa huling round. Nang gabing yun, plano ni Ali at ng kanyang mga kaibigan na ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Sa sandaling yun, gustong imbitahan ni Ali ang kanyang tiyuhin na sumali sa pagdiriwang, ngunit tumanggi si Hassan at nagpas siyang umuwi na lang. Sa kasamaang palad, sa kanyang pag-uwi, si Hassan ay nasangkot sa isang aksidente. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay labis na dumurog sa puso ni Ali, na ngayon ay nawalan na ng nag-iisang pamilya na meron siya sa California. Nang dumating ang araw ng final round ng wrestling tournament, nakatakdang harapin ni Ali si Roman, ang defending champion. Lumalabas na ang mga kasamahan ni Ali na nakapasok sa finals ay natalo sa kanilang mga laban, kaya si Ali na lang ngayon ang huling pag-asa ng paaralan. Bago magsimula ang match, hinikayat ni Coach William si Ali, pinaalala sa kanya na mag-focus at lumaban para sa tagumpay na palaging inaasam ng kanyang tiyuhin para sa kanya. Nang magsimula ang laban, nahirapan si Ali sa unang round. Nang ibabaw si Roman sa laban, paulit-ulit na pinatumba si Ali at nakakuha ng higit pang mga puntos. Sa ikalawang round, nag-commit si Roman ng foul at nabawasan ng puntos na nagbigay kay Ali ng mas magandang pagkakataon na makahabol.
Nang muling ibagsak ni Roman si Ali, nahirapan si Ali na muling bumangon, ngunit nang masulyapan niya ang bakanteng upuan sa tabi ni Coach William, ang upuan na para kay Hassan, nakaramdam si Ali ng matinding determinasyon. Naalala niya ang locking technique na itinuro sa kanya ni Hassan, at isa-isa itong ginamit. Nang paunti-unti, nabaliktad ni Ali ang laban, at sa huli ay natalo si Roman sa isang dramatic comeback. Nagsigawan at naghiyawan ang mga tao nang makuha ni Ali ang gintong medalya. Hindi lang pride ang naibigay niya sa kanyang paaralan, ngunit nakakuha din siya ng full scholarship para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa college level. Sa huling eksena, ipinakita sina Ali at Christy na bumisita sa puntod ni Hassan. Bago umuwi, inilagay ni Ali ang kanyang medalya laban kay Roman sa lapida ng libingan ng kanyang tiyuhin, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.